Bilang Kabanata 19. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapula-pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagpapatrabaho kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya'y nakatingin. Ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikan ang harap ng toldang tipanan. Pagkatapos ang baka ay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy na cedar, ng hisopo at lana at isasama sa bakang sinunog. Pagkatapos lalabhan ng pari ang kanyang kasuotan, maliligo siya sa papasok sa kampo. Ituturing siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuotan ng katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din siyang maligo at ituturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang abo ng sinunog na baka ay iipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan, sapagkat ang dumalagang bakang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kasuotan ng mag-iipon ng abo ay lalabhan at ituturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang tuntuning ito ay susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nila. Sino mang makahawak sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Upang maging malinis muli, kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa 3 at 7 araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan para dito. Kapag hindi niya ginawa ito, hindi siya magiging malinis. Sino mang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya ay mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tolda. Lahat ng naroroon o sino mang pumasok doon ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Pati nga si sidlang walang takip ay ituturing din na marumi. Lahat naman ang makahawak ng patay o kalansay sa labas ng tolda at ang sino mang mapahawak sa libingan ay ituturing din na marumi sa loob ng 7 araw. Ang mga itinuturing na marumi dahil sa paghawak sa patay, kalansay o libingan ay kukuha ng abo na galing sa sinunog na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ilalagay ito sa isang palangganang may sariwang tubig. Pagkatapos ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisopo, ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tolda, ang mga kagamitan dito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay, kalansay o libingan. Sa 3 at 7 araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng sinumang itinuturing na malinis. Pagkatapos lalabhan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo sa kinagabihan, ituturing na siyang malinis. Sinumang itinuturing na marumi ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay mananatiling marumi. Ititiwalag siya sa sambayanan sapagkat dinudungisan niya ang santuaryo ni Yahweh. Ang mga ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Lalaban din ang kasuotan ng sinumang magwisik ng tubig na panlinis at sinumang makahawak sa tubig na ito ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Anumang mahawakan ng taong itinuturing na marumi ay ituturing ding marumi hanggang kinagabihan. Gayon din ang sinumang humipo sa bagay na iyon.